Magandang buhay mga kaani. Ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa atin po mga manonood. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung rice blast. Ito pong rice blast, isang klase rin po ito ng sakit na kalimitan kung tawagin natin ay gawa ng amag. So dito po, alamin po natin kung paano po natin makokontrol itong rice blast. Po ba nagkakaroon ng sakit ang ating palay? Ano po? So tatlong dahilan po. Kapag nawala ang isa sa tatlong dahilan na ito, hindi po magtutuloy ang sakit ng palay. So number 1 po, yung pong presensya ng organismo sa palayan o yung tinatawag natin na pathogen. Siya po yung carrier ng sakit. Ikalawa po, susceptible ang variety. So yung variety natin, talagang kahit bago siya ang variety, pwedeng siya ay susceptible, so tatamaan siya. So, ikatlo po, yung paiba-iba ang panahon. Ang maulan, tapos biglang iinit, tapos mahangin pa. Ito po ay nagpapalala dito po sa ating sakit na rice blast. So, ito pong environment, pathogen, at saka yung pong host plant o yung variety na susceptible, ang tawag po namin dito sa tatlong ito ay disease triangle. Tandaan po natin, kapag po absent ang isa man sa tatlong yan, ay hindi po magtutuloy ang sakit. For example, naandyan po yung pathogen, favorable ang environment, pero matibay ang palay, resistant variety, so hindi po magtutuloy ang sakit. So ano po ba itong rice blast o kung tawagin ay mata-mata? Yan, ito po ay nakakaapekto sa palay natin 50% ng kabawasan sa ani. So napakalaki, ano po, kalahati. Yun po ay kung hindi talaga makokontrol at saka depende rin sa stage o panahon ng yugto ng buhay ng palay kung kailan sila tatamaan. So ikalwa po, makikita sa mga lugar na hindi matubig o kulang sa patubig o yung mga sahod ulan na lugar. Ayan, so gano'n naman siya, hindi irrigated. So mapapansin niyo po ang hitsura niya, magmula dun sa normal na dahon, ito ay meron na ano, pero beyond sabi nga yung ating mata ay hindi yan nakikita pero meron na. So yung ikalawang picture po yung day 1. Medyo may mapapansin tayo na parang tusok-tusok ng karayom. At habang tumatagal, day 2, lumalaki na siya. Day 3, nakikita nyo yung pinakang gitna nung tinusok na karayom, nagkulay abo na. Hanggang sa ika-4 na stage, medyo kita nyo na yung iba pang lugar ay nagkukulay abo na rin yung gitna hanggang sa unti-unti na itong lumawak. Yung parang tusok na needle na yun hanggang sa kumalat na sa buong dahon. So ang hitsura po nito, mapapansin natin, ang kaibahan niya dun sa brown spot, yung brown spot ho kasi, tuldok lang talaga yon na kulay brown. So kahit na malaki na yung spot, kulay brown pa rin siya. Ito hong blast, ang hitsura niya, para siyang diamond shape. So okay, so ano po ba ang sintomas naman ng rice blast? Yan, una, sa dahon po ito tumatama. Ang tawag po doon sa dahon, leaf blast. So kailan po yun? Sa panahon ng pagpupunla, pwedeng nandun na siya hanggang sa pagsusuwi. Ang tawag po doon leaf blast. Dito po nakikita natin yung parang tinusok, tapos ay hanggang lumalaki na korting diamond, hanggang sa yung loob ng korting diamond ay magina siyang kulay gray o kulay abo. Ang kasunod naman po ay yung node blast. Ibig sabihin, tumama ay sa buko. Yan. So ito naman po ay sa panahon ng pagsusuwi hanggang pamumulaklak. Yan. Dahil siyempre yung uhay may buko na ho yan. Yun po. Ikatlo, yung neck at yung panicle blast.
So ito naman po ay sa panahon ng pagbubuntis hanggang pagsapaw. Mapapansin nyo yung number 3, ang tawag nga nung iba dun ay parang nabatukan ano, dahil nabulok yung pinakang batok, lumaylay na po yung uhay. Yan po yung neck blast at yung panicle blast at tinamaan na rin po yung pinakang butil. At yung butil po siyempre hindi na po yan maglalaman dahil inabot na ng amag. So yun pong mga yun, mga blast pa rin po ang tawag doon ano po, sa 4 na klase na stage ng pagtama. So, it's either tamaan sa dahon, pero kung matanda na yung palay, maaaring tinamaan ay sa panicle na o kaya naman ay sa uhay mismo. Okay, so paano naman po ito dumarami? Ano po? Number 1, siyempre, kapag mahina ang variety o susceptible ang variety, ay favorable sa kanilang pagpaparami po iyon. Kaya napaka-importante ho na ang variety natin na pipiliin yung matibay dito sa sakit po na ito. So makikita niyo po dito sa larawan, yung larawan na medyo nasunog yung isa. So ito po ay magkaibang variety. Yung isa po ay susceptible at yung pong isa ay matibay na variety. Makikita niyo ang diferensya na talagang malaki ang pagkakaiba kapag maganda ang variety niyong tinanim. Matibay dito sa sakit po na ito. Ikalawa po, mainit at mahalumigmig na kondisyon. Ayan po. At ikatlo, kulang sa patubig. Pero dahil nga po kayo ay rain-fed o mga parting dulo ng irigasyon, yan nga po ang nagiging problema po natin. Kahulihan po yung sobrang urea. Talaga pong kahit po saan, kahit anong halaman, kapag sobra po ang nitrogen, talaga pong tamaan yan po ng sakit. Kaya mas maganda pa rin po kung i-split ang paglalagay ng urea o hahati-hatiin, hindi yung isang lagayan po lamang. Okay, so anong yugto ng palay naman po ito nakakaapekto? So lahat po ng yugto ng buhay, nakakaapekto po ito at lahat ng parte ng katawan ng palay. Ayan po. So kaya dapat maging ano po tayo, mapagmasid. At baka mamaya tinatamaan na pala yung palay natin ng blast ay hindi pa po natin nalalaman. Ito naman po yung pamamahala o management. Number 1 po, gumamit ng resistant variety o matibay na variety laban sa blast. Ikalawa po, iwasan po yung sobrang urea. Dahil sinasabi nga po natin na ang urea ay lalong magpapalala sa sakit na blast na ito. Dahil malambot po, lalambot yung dahon, katawan ng palay na paborable naman sa pagpapadami ng rice blast. So, ang amag po, ang blast, mas maganda po ay patubigan po ang palayan. So, kabaliktaran ng bakterya, no? Pag bakterya, pakakatihan ang palayan. So, ito namang blast, dapat po ay papatubigan ang palayan. Tapos po, tanggalin ang mga may sakit na palay. So, pag may nakikita kayong pailan-ilan na may sakit na, alisin nyo na po. Pero huwag nyong ilulubog sa lupa dahil nandun pa rin yung amag kahit ilubog nyo. So maganda ilagay nyo po sa sako o kaya po ay sunugin nyo. At kung hindi naman po maiiwasan at kinakailangan gumamit ng fungicide, ito po yung mga pwede nyong gamitin. Fungicide lamang po ito ano po, yung mga natibo, punggopre, tango, fungitox, anthracol, serenade. So ito yung mga sample ng mga fungicide na pwede nyo pong gamitin sa rice blast. So yun lamang po at kapag po nagustuhan nyo ito pong video na to ay paki-like, share, and paki-subscribe na rin po at comment na rin po kung meron pa ho kayo mga ibang i-recommend na pamatay ng blast.